Sa nakaraang video, pilit na pinapabalik si Dia sa Magic Tower ng kanyang self-proclaimed master pero pumalag ito at umayaw. Tutol din dito ang prinsipe na sinabing ipinalam niya na siya sa Magic Tower. Nanlaban man ito. In the end, napaalis nila siya sa Fahilia pero nakakagulat na sa di kalayuan, minit pala ito ng ating bida upang parusahan. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panunood, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa kwento, ipinakita ang magandang scenery sa Fahilia. Natuwa ang ating bida dahil ayos daw ang weather sa araw na iyon. Kaya naman daw isang perfect opportunity ito para may gawin. At ang tinutukoy nito ay ang page ensayo sa paggamit ng magic. Nakakagulat na ang lakas na pala ng kaya niyang gawin. Inensayo nito ang iba't ibang mga tira. Gumawa ito ng chained lightning, ice storm at firewall. Sa sobrang lakas ng kanyang mga ginawang pag-atake, nasunog na nga ang mga puno sa lugar na iyon. Natuwa naman si Prince Errol. Ang ma-reach daw ang 6th class sa loob ng isang buwan ay isang achievement. Marahil genius din nga siya. Malamang maiinggit daw ang ibang mage kapag nalaman nilang nagawa niya ito ng mabilisan. Ang lugar pala na iyon ay ang dulo ng kanilang teritoryo. Kaya naman walang mga tao doon. Perfect na lugar para mag-ensayo siya ng magic. Pero mas okay sana kung meron daw mga monsters na pwedeng pagpraktisan. Sayang daw. Ngumisi naman ito na tila may binabalak. Nasabi ng bida na oras na ba daw para magsimula. Inalala nito ang una nilang pagkikita ng royal concubine na si Tita Elia niya, ang Reyna. Naalala niya raw ang tingin nito sa kanya na tila nakatitig sa isang nanginginig na uod. Hindi niya raw ito pinansin noon, ngunit patuloy siyang pinepeste nito at pinapalayo. Nagbibigay pa daw ito ng bad vibe kahit sa harap pa mismo ng kanyang ina. Pero hindi niya na raw ito papalampasin ngayon. Siguraduhin daw nitong handa na siyang humarap sa kanya. Pinuntahan niya ito sa kanilang palasyo at napansin niya ang nakapalibot na barrier para hindi makapasok ang mga intruders. Ngunit inexpect na daw ito ng ating bida. Alam niyang meron certain mana waves lamang na allowed dumaan dito. Gayunpaman, wala lang ang harang na ito sa gaya niyang former pro. Makikita ngang lumulutang pa ito doon habang antok naman ang mga gwardiya ng lugar. Parang may narinig daw ang isa pero sabi ng kasama niya na baka imagination niya lamang ito. Nagulat naman ang bida dahil napakalaki daw ng bahay nito, mas malaki pa sa kanila. Siguro raw ay napakarami nitong pera. Bumuo naman ito ng apoy sa kanyang daliri pero the bigger the better daw kaya pinalaki niya ito. Mas okay daw ang mas malaki para masira niya ang lugar na iyon. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa himpapawid gawa ng ating bida. Nashock naman ang maid at guards nang makitang may sunog kaya naman nagtakbuhan sila. Nakangiti pa nga ang bida na sinabing opening ceremony daw ito ng terror. Ito daw ang kanyang furry works. Sinabihan naman si Duque de Zilprochi na dapat na daw itong mag-evacuate dahil nagkaroon ng hindi matukoy na pagsabog sa kalangitan. Hindi niya naman maintindihan ano ang nangyayari. Meron ba daw umaatake sa kanilang pamilya? Ang salarin. Walang iba kung hindi ang ating bida. Grabe, nakakagulat na ito pala ang plano ng prinsipe. Tuwang-tuwa ito dahil naging malaki at mabilis daw ang pagkalat ng apoy. At kung nagtataka kayo, gumagamit siya ng invisible at mute magic kaya hindi siya nakikita o naririnig ng mga tao doon. Sinabi nitong, magmadali na sila at mag-evacuate. Kaya nga daw siya gumawa ng grand entrance. Bilisan na daw nila ang pagtakbo dahil susunugin din ito ang lahat ng mga warehouse nila. Napansin naman ng bida ang iba pang nostock sa loob. Nakilala niya ito bilang vassal ng Prochi-Duchy. Na-realize niyang dun din pala nakatira ang gaya nilang mga loyal servants na nabigyan ng posisyon. Sabi naman ng bida na papatikim niya rin daw dito ang special curse niya. Binigyan niya ito ng parang trangkaso at nagbelet pa nga sa likod. Ito daw ay lilimitahan ang kanyang kilos matapos ang kanyang pag-atake. Matapos daw ang paghihirap nitong makapasok sa loob, hindi ito papayag na walang makukuha doon. Kaya naman pumunta ito sa vault, sinira ang pinto at naisip ang silipin gaano karami ang kayamanan nitong nakatago. Napatalo naman sa tuwa ang bida at sinabing, "This is it." Ilalagay niya raw lahat ito sa kanyang secret storage. Ite-teleport niya raw lahat ito. Siguradong malulugmok daw ang kanyang tiyahin. Sabay sabing mag-iiwan ito ng liham para sa kanya. Ano kayang sinulat niya? Sa kagubatan, hinabol naman ang duke at ipinakita ang liham na galing daw sa salarin.
pero na-speechless ang dalawa nang basahin nila ito. Ang nakasulat, "I'm going to set your heart on fire." Ang unang naka-receive ng balita ay si concubine Elia. Tila nahimete ito dahil sa nangyari. Una niyang concern ay kung okay lang ba daw ang kanyang ama. At sinagot siya ng katulong na, okay naman daw sila. Wala naman daw namatay. Meron lamang minor burns ang iba. Pinaupo muna ito ng kanyang servant at inisip niya sino daw kaya ang gagawa ng ganoon. Nagalit naman ang hari dahil ang treason o pagtataksil sa Ernsia ang paggawa ng ganong bagay sa noble family. Siguraduhin daw na mahuhuli ang may sala. Based daw sa nangyari, halatang ang gumawa nito ay isang 6th class mage o mas mataas pa. Dagdag ng isa na maaring grupo ang gumawa nito ay hindi isang tao lamang. Siguro daw at least 5 mage ang responsible dito. Parang ganito daw ang nangyari noon kay Princess Kania, so maaring dark mage din ang may gawa. Meron namang nagmamadaling pumasok sa kwarto. Sinabi nitong meron daw malaking problema. Parang may epidemic na kumalat matapos ang sunog. Lahat daw ng nobles sa Prochi family ay nagkaroon ng sakit. Dahil tuloy dito, mas lalong lumaki ang damage na nadulat ng pag-atake. Hindi naman makapaniwala si Elia dahil hindi niya inasahang gagawin ito sa kanilang pamilya na alam namang nasa pwesto at mayaman. Siguraduhin daw nilang mahahanap ang magsala dito. Sagot naman ng kanyang servant na mag-ingat din daw ito dahil may posibilidad na maging next target din ito ng kriminal. Nanginag naman ito at sinabing alam niya raw. Dumating na sa Fahilia ang balita. Dahil sa nangyari, bumaba na raw ang status ng Prochi family. Kahit ang mga supporters nila ay hindi tumutulong dahil takot silang maging next target ng terorista. Sabi ni Kania na narinig niyang hindi lang nasunog ang kanilang mansyon pero lahat ng kanilang ari-arian ay ninakaw daw. Ayon naman kay Asha, given ang original status nila, hindi naman daw basta-basta babagsak ang pamilyang iyon pero magiging malaki ang pinsala nito sa kanila. Sinabihan naman si Prince Errol na dapat daw ay maging maingat din ito. Ngumiti lang ito at sinabing terrorist attack ito. Nakakatakot na daw talaga ang mundo. Nasabi niyang dapat ata ay mag-send ito ng donasyon sa pamilya Prochi para ipabatid ang kanyang pakikiramay sa nangyari. At natuwa naman ang mga knights nito. Pero ang hindi nila alam, siya ang may pakanan ng lahat ng iyon. Grabe naman talaga, mula sa pagpaslang ng mage last episode tapos ngayon bigla-bigla nitong sinugod ang Prochi family. Nakakagulat ang mga hakbang ng ating bida. Ano kaya ang tumatakbo sa kanyang utak? At ano pa ang aasahan natin sa susunod na episode? Mahuhuli kaya siya? Abangan natin yan. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.